Isa ka bang OFW or resident dito sa Riyadh or Eastern Region na naghahanap ng staycation na affordable at budget-friendly na kung saan malayo sa ingay nga ng syudad? At kung yes, ay pakitapos nga ang video na to dahil isi-share ko sa lahat ng information na kailangan mo para makapag-book ka dito. Hi guys, it's me your mom, si Dij, a stay-at-home mom living here in Riyadh. We are a group of people traveling from Riyadh to Chalet Savannah located at Al Khobar, Saudi Arabia. Almost 4 to 5 hours pala ang travel time namin since by land nga kami. Pero pwede naman through air pero syempre additional expenses yon. So upon entry dito sa villa, meron sa right side na bakalan na pwedeng bilhan ng mga foods at kung ano pa. So prior tayo makapasok dun sa mismong property, merong mga guard na magche-check ng bookings natin. And then maglalagay sila ng ticket para dun sa mga sasakyan natin. And then hindi naman tayo mag-aantay ng napakatagal at papasukin na nga rin tayo. So pagpasok mo dito sa compound is sobrang daming bahay ka makikita na pwede yung i-rent. So bali yung na-book namin is 5 rooms wherein meron isang room dito sa baba and then tigda 2 room hanggang 3rd floor. So as you can see, sobrang spacious talaga nung bahay. Napakalaki ng living room, dining at nitong kitchen. Since merong kitchen, ay pwedeng-pwede tayong magdala ng food para naman mas makatipid at tayo na nga lang ang magluluto. Pero reminder lang, bring na lang kayo ng sarili nyong kitchen utensils since possible hindi available dun sa chalet. You can ask naman ahead prior magpunta ipano yung mga lock sa chalet. So pag umakyat ka rin dito sa 2nd floor, meron din spacious na sala na air condition din. And then, nandito yung 2 big rooms na meron sariling CR. So, para ka rin nasa hotel since meron din kasamang mga free shampoo, free lotion, ganon. Since hindi to overlooking ng sea, okay lang since meron siyang private pool at 3 minutes walk lang siya papunta dun sa dagat. And then, yung observation natin dito sa dagat, hindi naman siya overcrowd since wala naman halos naka-check-in dito that time. And if ever meron dyan mga naka-check-in na locals or Arab, hindi naman niya magsabay-sabay dahil alam niya naman medyo conservative pa yung mga family nila. At para naman sa booking, so nag-book lang kami dun sa www.booking.com at yung price naman is around 1,200 riyals for one night. So, not bad naman since maganda at malinis naman yung buong bahay or chalet. So, I think hindi rin siya ganun kabigat since group naman kayong pupunta dito at wala naman bilang kung ilang yung guest na pwedeng ma-entertain dito sa bahay. And for sure, ay mag-e-enjoy naman talaga kayo dahil merong private pool dito na pwede kayong mag-swimming kahit anong oras nyo gusto. And then, pagkagising sa umaga, pwede maglakad-lakad dito sa tabing dagat. Since summer na nga at napakainit, ewan ko na lang kung magtagal ka sa tabing dagat. PS, this is not sponsored. Anyways, thanks for watching. See you till our next vlog. Bye!